Eto pong kumakalat na picture ni Digong na butot balat na nga. Opo, Sara Duterte, alam namin yan. Yung mga kababayan nating nasa tamang kaisipan, alam yan na ito po ay fake, na ito po ay AI-generated na photo. So, pagsabihan nyo, yung mga DDS. Kasi sila yung, di ba, nababaliw karamihan ngayon, paiyak-iyak sa social media. Sila po yung gumagamit kay Digong. Sila po yung gumagamit sa sitwasyon ni Digong ngayon para sila ay magkaroon ng puwang sa social media. Yan naman talaga ang punto. Ginagamit rin nila yan dahil alam nila yan po ay galing sa inyo. Statement nyo yan eh. Kung sana kasi hindi nyo na ibinibida or inilalako sa buong mundo yung kalagayan, yung payat na payat ko noon na si Digong ngayon, edi sana walang ganitong mga fake news, walang mga ganitong mga fake photos at edited na photo. Kayo rin po ang pasimuno niyan, Sara Duterte. Gusto nyo rin itong nangyayari na ito para kaawaan si Digong. Hindi nga natin sigurado kung totoo yan eh. Kasi wala namang nakakaalam kung ano ang totoo talaga sa buhay ni Digong, sa kalagayan ni Digong, sa loob ng detention facility, kundi kayo ng mga kapamilya niya. Malay ba natin, kung ginagamit nyo lang si Digong, yung sitwasyon na ito ni Digong, para kayo ay, or para sa inyong pansariling interes. Malay nga natin, paghahanda rin ito sa 2028 election dahil hindi natupad ang plano eh. Yung plano nyo na maupo ng 10 taon bilang presidente, hindi nangyari. Kaya etong 2028, alam namin na magiging all out kayo sa lahat ng pwedeng maging paraan. At karamihan sa paraan na yan ay hindi tama. Karamihan sa paraan na yan ay hindi mabuti. Mali ang ibig kong sabihin. Dahil dyan kayo o dyan nakikita yung pagiging desperado nyo na po, Sara Duterte. Gagawin ang lahat para sa power. Ano nga ang ibig sabihin yan or ano ang tawag sa mga ganyan? Sakim sa kapangyarihan. Sakim. Kasakiman po yan.